Hello mga Mars! So, gagawa tayo ngayon ng tuna sandwich. Una nating ingredients dyan, syempre yung ating onion. Onion kasi yung isa sa nagpapalasa kapag gagawa ka ng mga ganitong pang palaman. Okay, so slice nyo siya ng mabuti ha, medyo pinuhan nyo ng konti. So ngayon, next natin is yung main ingredients natin, which is the tuna. So yung tuna natin, syempre kailangan patitiningin muna natin yan. So tatanggalin talaga natin yung sauce niya. Hanggat maaari kung kinakailangan, piga-pigain nyo para lang matiktikan siya talaga ng mabuti. So ngayon may nakikita kayo dyan, medyo may malaking tuna tayo. So kailangan pipinuhin natin siya. So, after matiningan po ng ating tuna, yung malaking nakita natin na yan, yes, dudurugin natin. Ayan. So, pagka nadurog nyo na siya, yung talagang durog na durog, pwedeng-pwede na yan. Sa sauce na pala, huwag nyo itapon, sayang. Okay, ngayon, pagpasama-samahin na po natin yung ating ingredients. Imimix na natin sila. So, una dyan, syempre yung tuna natin. Then, isusunod natin yung ating mayonnaise. Sa mayonnaise nga pala, huwag nyo siyang agad-agad ibubuhos lahat, lalo na kung yung pack nyo ay isang malaki. So, titimplahin nyo din. Dahil syempre, nagli-liquid kasi yan, si mayonnaise natin. So, kapag madami na ilagay nyo, para na siyang nagiging sabaw. So, yun yung iiwasan natin. So, siyempre, kailangan may pagka malapot. Ayan. So, kailangan malapot, hindi yung parang sabaw-sabaw naman na yung ginagawa yung tuna. So, add na lang tayo ng isa pa. Ayan, pagka-add natin ng isa pang spoon, isusunod na natin dyan yung ating onion. So, ayan. Okay, lalagay na natin yung onions. Hindi ko nga pala nailagay lahat ha, kasi yung anak ko ayaw niya daw ng masyadong onions. Ayan, so next natin is condense. Yun nga pala, condense yung ginamit ko para malinamnam yung pagiging matamis niya, kaya hindi sugar. So add lang po tayo ng konting paminta. Siyempre, kailangan yung durog na paminta yung gagamitin nyo dyan ha, para hindi naman po paminta na yung malalasahan nila. Konting salt, okay. So, after nyan, ililipat na po natin sa container. So, sa ingredients nga pala mga mima ko, i-add ko na lang sa dulo ha. Sa dulo na lang na to, ilalagay natin lahat ng ating ingredients. And then, mga mima, pwede rin kayo mag-add ng egg dyan kung gusto nyo lagyan siya ng egg. Mas maganda rin yun para medyo dumami ng konti. Okay, so ang sarap na itong mga mi, lalo na kapag natikman nyo yan, magugustuhan nyo, baka lagi nyo siyang gawin. So, yun lang, add ko na lang yung ingredients dito sa dulo. Thank you for watching!